Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shoutout po sa mga ka-Iskonians natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you very much po at mabuhay po kayong lahat. Alright? So, ang topic natin ngayon for today's video, Mayora, sinakyan na ang paninira kay Yorme, itong nagpapakilalang si Superman. At hugas kamay na rin siya pagdating ng issue sa pagbenta ng Divisoria Mall. Ayan guys, no? Napakainit talaga yan. At talagang mukhang hindi umubra yung pinupukal at pinupukal kay Yorme. At alam naman natin po na hindi talaga umubra at hindi bumenta, no? Yung sinasabi niyang nag-iwan ng malaking utang si Yorme, di ba? Ang hirap bayaran ng utang, di ba? Ginawa ko ng rent taon yung condominium. Hindi naman pala mapapasa kanila na tila ba'y wala siyang kaalam-alam sa nangyari. At dito, talagang magugulat ka. Nag-post ang Asensio Manileño. Ang sabi dito, bumibili, hindi nagbebenta. City College of Manila sa Escolta, Harrison Plaza, Divisoria Mall, Paco Public Market, at iba pa, mga dating pag-aari ng Maynila na ngayon nabenta na. Yun no, talagang matindi. Di ba, nagpapaliwanag pa lang siya na walang problema dyan sa Divisoria Mall sa pagbenta. Bakit ngayon? Ito na yung binabato kay Yorme na tila ba hindi siya kasama na nagbenta. Diba? Kasama naman siya. Pirmado pa siya. Kasama itong si Joel Chihuahua. Tapos ngayon, di ba? Pinapakita niya dito, dumidistansya kay Yorme na tila ba wala siyang ginawa doon sa pagbebenta ng Divisoria Mall. At ngayon, di ba? Hugas kamay na talaga siya. At tuloy natin, nasabi dito, ang administrasyong Haniyol lamang ang walang naibentang anumang lupa, bagkus sila pa ang bumibili para may pamahagi ang lupa at lote sa mahihirap nating kababayan. So, nakita niyo po, no? Talagang kung paano niya depensahan si Boss Y noon pagdating sa Divisoria Mall, ngayon binabalik niya kay Yorme. Diba? Nasaan po ngayon ang prinsipyo nitong si Mayora? Ang ganda ng kanyang pagpapaliwanag. Subalit bakit ngayon? Yan na rin ang binabato. Kagaya ni Superman, no? Ang kanyang paninira. So sa mga hindi nakapanood pa, ito, panoorin po natin, ha? Sinama niya sa listahan yung Divisoria Mall na tila ba inosente siya sa pagbenta niya. Ito, yung paliwanag niya mismo. Pakinggan po natin. Pagkatapos, tuloy po natin ang ating reaksyon. Right? So, narito na po itong si Mayora. Pasok, Mayora. Per metro kwadrado, 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po, 160,000 lang po ang pumapasok sa atin. Sa isang taon po, 2 million lang. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo noon. Nang dumating po ang pandemya, inatasan po ang Assets Management Committee ng ating lungsod na humanap po ng mga assets ng ating lungsod na underutilized. Tama. Hindi po nakakatulong sa atin. Nalulugi na po tayo. At isa po sa nakita nila ay ito nga pong Divisoria Public Market, yung lupa po na kinatatayuan ng Divisoria Public Market. Take note po, yung Divisoria Public Market, hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo nun. Yung private company rin po. In other words, sobrang lugi na po tayo nun. Yung lupa lang po ang atin doon. So, nakita po yun na Assets Management Committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. So,
Ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped, hindi po natin nagagamit to its full capacity. So nirecommend po ng Assets Management Committee na ibenta na lang po 'yan. So nagdaan ho ba sa tamang proseso? Opo. Nagkaroon po ng public bidding, tatlo po ang nagbid at may nanalo po sa halagang I think 1.4 billion. Okay. Nalugi ba ang Maynila? Hindi po. Kasi yung binentahan po niyan, syempre, every year ho niyan, magbabayad na po ng taxes sa atin sa pagdevelop po nila. In fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa natatanggap natin 25 years na po nakakaraan. Biro nyo, 20 pesos lang po yun. Saan po natin ginamit yung 1.4 billion? Saan po? Bumili po tayo ng gamot para sa COVID. Nabigyan po natin ng ayuda, financial assistance, and 6 months of ayuda food boxes. Ang 700,000 pamilya sa City of Manila. Nakapagpatayo po tayo ng COVID field hospital. Doon po napunta yun. Kaya sana po, fact check lang po lagi tayo. Hindi naman po magpapalugi o papasok ang lungsod ng Maynila sa isang bagay na ikalulugi po natin o tayo yung talo. Dapat po laging beneficial po sa atin. Hindi po tayo papasok sa kahit anong kontrata na grossly disadvantageous for the city. Yun po yung nangyari more than 25 years ago. Grossly disadvantageous for the city. So yan o mga ka-Skunyans, napanood nyo, di ba? Yan daw ang tapat at totoo. Grabe, napakalinaw, klarong-klaro po yung kanyang pagpapaliwanag sa pagbenta ng Divisoria Mall. Di ba? Dumaan sa tamang proseso, nagkaroon ng bidding, may nanalo, at saan napunta? Di ba? Pinaliwanag pa niya sa COVID. Yung Manila Field Hospital, yung food pack, di ba? Sa gamot, marami pa. Napakagandang depensa ang paliwanag niya, di ba? Talagang nangigilig ka. Pero ang tanong, di ba? Ang tanong, yan ba'y tapat at totoo? Di ba? Pero bakit ngayon? Di ba? Bakit ngayon? Yan ang pinupukol kay Yorme. Kaya nga dyan sabi nila dyan sa post ng Senso Manileño, bumibili, hindi nagbebenta. So, ibig sabihin, hindi ba sa kasama nagbenta? Kasama, di ba? Pirmado pa siya. Kagaya na sabi natin, kasama pa itong si Joel Chihuahua. So, nakikita niyo po kung paano siya mag-double standard. Kung paano nagbabago ang kanyang prinsipyo. Di ba? Sa usapin ng Divisoria Mall, pinapaliwanag niya, napakaganda. Pero ngayon, yan din ang binabato kay Yorme. So, gumaya na siya dito kay Spamby. Kasi sa kanya nang galing yan, di ba? Yung mga benta ngayon, nakita lang natin yan, yung Paco Market, yung Harrison Plaza, lahat po yan. Nung nag-rally itong si Spamby dyan sa City Hall. So, ibig sabihin, pati yung paninira na yon talagang ginagamit niya na ngayon. Talagang lahat na para lang masira itong si Boss Y. So, ito ba, di ba, taga-Batang Maynila, ito po ba ang gusto nyong manatili sa pwesto? Nakikita nyo ba ang prinsipyo niya? Ito ba ang tapat at totoo? Na kung saan dumidepensa noon? Ngayon, yun ang binabato ngayon kay Boss Y. So, ano kayang masasabi ng mga tagapagtanggol nitong si Mayora, itong tatlong itlog na BBM vloggers, di ba? Ayan po, si Mima Lacunya. Sabi niya, Lacunya, di ba? Kaya yun na lang apelido niya. Itong si Batang Cavite, To Eats, nagpapakilalang taga Maynila. At itong si Crispy Ulo, na talagang bumabanat kay Boss Y. At hindi sila taga Maynila, no? So, paano po kaya yan, no? Bilang isang vlogger, paano may pagtatanggol yung amo mo kung ganyang double standard siya? Nag-iiba yung prinsipyo.
Di ba? So, walang paninindigan kung ganun. Dahil lang sa election, lumabas po ang totoong kulay. Kaya talagang dapat na po natin ibalik, mga batang Maynila, wag na po magbulag-bulagan. Wag na po magbulag-bulagan. Tumatambad na po ang kapalpakan, di ba? At yung style ni Mayora na pabago-bago ang prinsipyo at talagang naglalaglag pagka talagang makakalaban na. Kagaya nga, nangyayari ngayon. Dating dinipensahan, ngayon, yan ang binabato kay Boss Y. So, kayo mga ka-isko yan, saan ang masasabi nyo dito? Kay Mayora, na talagang nagsanib-persa na sila. Bakit hindi na lang sila mag-tandem, no? Pero ganun pa man, hindi pa rin tayo papatinag dyan. Hindi pa rin po tayo papatalo dyan, no? At alam naman ng batang Maynila, matatalino na po ngayon. Hindi mo na pwedeng mabudol. Dahil alam nila na si Isko Moreno ang tunay na nagtrabaho, ang tunay na naglingkod, ang tunay na may magandang record at legacy dito sa Maynila. Kaya tulong-tulong po tayo. Vote straight. Yorme's choice para mas mapadali po ang trabaho ni Boss Y. Para mas madali po ang pag-asenso ng Maynila. Di ba? So, like, share, and subscribe po at talagang huwag tayong papatinag sa mga to. Talagang lalo na po sa pinupuntirya. Tulong-tulong na po sila. Full force na talaga yung pagbanat kay Yorme dahil alam nila malakas itong si Boss Y at kulelat sila sa sabi. Right? So, hanggang dito naman po. Abangan nyo susunod yung vlog. Thank you very much mga ka-Iskonians at pagpalain po tayo ng poong may kapal. Manila!